Almost 7 years kami steady ni Mrs. bago kami nag-decide na magpakasal. Kahit parehas naman kaming may stable job, hindi pa rin naging madali sa amin, lalo pa na pareho kaming breadwinner sa kanya-kanya naming mga pamilya. Si Mrs. ay isang public school teacher, samantalang ako naman ay isang supervisor sa isang manufacturing firm. Pagkatapos ng pag-iipon ay nag-decide kaming lumagay sa tahimik. Kahit parehas kaming profesional, hindi naging madali lahat lalo pa at walang inaasahan ang bawat pamilya namin. Noong una, dahil wala kaming ipon sa pagsisimula ng pamilya namin, niyaya ko si Mrs. na sa bahay na lang namin tumira dahil ako lang naman ang kasama ng parents ko sa bahay. Pero dahil sa medyo sobrang mahiyain si Mrs., wala akong nagawa kundi pagbigyan ang request niya. Sa kanila kami tumira kasama ang parents at isa pa niyang kapatid. Noong una, nagdadalawang isip ako. Dahil una, ako ang lalaki, dapat siya yung sasama sa akin. Pangalawa, ayokong makihalubilo sa mga kamag-anakan ni Mrs. na nandun lang din sa area nila. Pero dahil na rin sa pakiusap ni Mrs. ay pinagbigyan ko na din siya. Bale, 2 lang silang magkapatid ni Mrs. compare sa amin na 5 magkakapatid. Si Hipag ay mas bata kay Mrs. ng 3 years at nagtatrabaho naman sa treasurer's office sa munisipyo. Naunang mag-asawa si Hipag kay Mrs. 2 years ago nabuntis ito ng bilas ko na isa namang pulis. Nagkaanak sila isang babae na inaalagaan namin ng in-laws ko sa bahay namin. Hirap na hirap ako mag-adjust sa bahay nila Mrs. dahil hindi talaga ako sanay na wala ako sa pamamahay namin. May mga times na halos ayokong lumabas ng room dahil nahihiya akong dumisplay sa labas, lalo pag walang pasok. Noong unang months ng pagsasama, mainit na mainit ang ganap sa life namin ni Mrs. Halos araw-araw kami dahil na rin gusto ko na din magka-baby kami. Pero nung tumagal-tagal dahil na rin sa hirap ng trabaho ng isang teacher, maswerte na kung makakapag-solo kami ng 1 beses sa 1 linggo. Madalas pinag-aawayan namin to dahil natural talagang mahilig ako. Pero noong tumagal, nasasanay na lang din ako sa pagsasariling sikap habang nanonood ng palabas habang tulog na tulog ang asawa ko. Mahigit 1 year na rin kaming nagsasama ng asawa ko nang biglang nagbago ang pagkahilig ko sa loob mismo ng bahay nila. Noong una, hindi pa man kami kasal ng asawa ko, madalas ako sa bahay nila, wala naman akong nararamdaman kung ano kay Hipag. Palibhasa ay high school pa lang siya noong una akong naipakilala ni Mrs. bilang BF niya. Kaya talagang parang kapatid ang turing ko sa kanya. Para ilarawan si Hipag, medyo malaking babae siya sa height na 5'7". Halos magkasing tangkad na nga kami. Slim ang katawan niya na aakalain mo na hindi pa nag-aasawa at nagkakaanak. Maputi siya at may mahabang buhok at may pagkatsinita ang mata. Si Mrs. naman ay medyo chubby, pero lahat naman ng lusog ay nasa tamang lugar na aaminin kong unang nakaakit sa akin. Si Hipag noon pa man ay medyo may pagkaburara sa sarili. Kung maupo ito sa bahay nila ay minsan pabuka. Pero dahil nga wala naman siyang mali siya sa akin, bali wala naman. Kaya nga siguro naunang makapag-asawa ito kaysa sa ate niya dahil na rin sa mga kilos nito. Isa pa ay mahilig ito sumama sa mga inuman. Kabaligtaran naman ni Mrs. na bahay-eskwela lang ang routine maski noon pa. Summer noon at medyo maalinsangan ng panahon, ang mga in-laws ko normal na natutulog sa sala. Samantalang kaming mag-asawa ay may sariling kwarto, ganon din naman ang Hipag ko. Ewan ko kung ano bang nangyari sa room ni Hipag at nag-decide siya na sa salas na lang din matulog. Sa pagkukwento ng asawa ko, matatakotin talaga si Hipag lalo na kapag may kinalaman sa mga multo. Baka daw may nakitang kung ano doon sa room nila. Si Bilas kasi ay naka-assign sa nearby province, kaya ayun, bali magkatabi sila sa salas. Mga in-laws ko, si Hipag at yung anak nila. Isang madaling araw, nagising ako ng 3 AM na init, mas maaga ng 30 minutes sa usual na gising ko. Dahil 3:30 AM ang gising naming mag-asawa, medyo may kalayuan ng school ni Mrs. Bali 6 AM ang pasok niya at ako naman ay 7 AM.
Sabay na kaming nabiyahe gamit ang motor na service namin. Pag open ko pa lang ng pinto ng kwarto namin para umihi sa CR, may nasilayan akong kaaya-aya. Nakita ko si Hipag na nakatalikod mula sa kinatatayuan ko. Ewan ko ba pero kakaiba ang naramdaman ko nang makita ko ang ayos niya. Habang katabi niya ang anak niya at ang mga biyenan ko. Nakabaluktot si Hipag at sa anggulo ng tingin ko ay nakapabilog. Sinikap kong dedmahin ang nararamdaman ko dahil alam kong mali kaya dumiretso ako sa CR para umihi. Baka sakaling sumama sa pag-ihi ko yung init ng pakiramdam ko. Kaya lang paglabas ko naman ng CR ay muli kong nasilayan ang kagandahan ng kapatid ni Mrs. This time nakaharap naman siya. Kitang-kita ko ang kaputian nito at mas matindi ay medyo umangat ang sandong pangtulog niya. Medyo naalarma ako nang bahagya siyang gumalaw at magkamot ng katawan malapit sa tiyan kaya medyo nagtago ako. Pinanood ko siya habang nagkakamot hanggang sa nalimutan niya atang nakabaliktad ang katawan niya na pa-extend ang kamot niya hanggang itaas. Sa puntong yun di ko na napaglabanan ang sarili ko. Naging masaya ako nang makita si Hipag. Pagkatapos nun ay para naman akong natauhan at dali-dali akong naghanap ng pamunas. Nang wala ng ebidensya sa ginawa kong kalokohan, bumalik na ako sa kwarto ko para gisingin ang asawa ko. Simula nun, halos araw-araw pag gumigising ako ng madaling araw ay nag-aabang ako. Wala namang nakakahalata kahit mga biyanan ko dahil alam naman nila na gumigising kami ng madaling araw. Pag nagsosolo kaming mag-asawa, lalo akong ginaganahan, lalo kapag si Hipag ang iniisip ko. Minsan ay natanong ito ng asawa ko kung bakit ganadong-ganado ako. Syempre hindi ko sinabi, baka yun pa ang maging dahilan para masira ang pagsasama namin. Minsan nagkaroon ng conference si Missy sa Pampanga. Requirement ito sa kanila kaya no choice kundi sumama siya. Nagsabi na ako sa kanya kung pwede ay sa magulang ko muna ako umuwi. Total 4 days siyang mawawala. Pero sabi niya na wag na lang dahil walang kasama ang mga in-laws ko. Lalo pa noong panahon na yon ay uso pa ang nakawan sa bahay dun sa lugar nila. Sa pagbalik na lang daw niya kami umuwi para kasama siya kahit isang araw man lang. Pumayag na din ako pero may habilin siya kung pupwede daw ay magpalit daw muna kami ng kwarto ni Hipag. Dahil may aircon sa kwarto namin, dahil di raw makatulog yung pamangkin niya dahil sa init. Ako naman di rin naman makatagal sa lamig ng aircon, kaya pumayag ako, total ilang araw lang naman. Unang araw ng seminar ni Mrs. ay bigla akong nanibago dahil madalas ang pag-uwi ko sa bahay at daratnan ko na siya. Pagpasok ko sa kwarto ay naabutan ko ang baby girl na anak ni Hipag na madalas naman talagang doon pinaglalaro. Ang totoo niyan, mas malapit sa aming mag-asawa ang bata dahil halos araw-araw kami ang kabanding nito pati sa paglalaro. Kung minsan nga ay nagsiselos na si Bilas sa akin dahil buti pa sa akin nasama yung bata pero sa kanya ay ayaw. Nung makita ko ni baby ay agad itong yumapos at humalik sa akin. Natuwa naman ako at nabawasan ang pagod ko. Naglalaro na kami ng ilang minuto hanggang dumating naman ang Hipag ko. Dumiretso ito sa kwarto para makita ang anak niya. Medyo nagulat siya nung nakita ako dun. Binati ko naman siya habang nilalaro ko ang anak niya. Pinagmasdan ko si Hipag na sabi ko na lang na napakaswerte ng Bilas ko dahil maganda pa din si Hipag kahit may anak na. Nung akmang kukunin niya si baby at binuhat ko naman ito palapit sa kanya, aksidente kong nasagi. Nagsorry naman agad ako sa kanya at di naman niya minasama. Bago siya lumabas ay muli siyang lumapit sa akin at nagsabi, "Kuya, may pera ka pa dyan? May pupuntahan kasi kami ng mga kasamahan ko sa office mamaya." Meron pa naman ako dito. Kaya lang allowance ko na ito. Baka magtaka si ate mo kapag nangingi ako sa kanya. Pahiram mo muna sa akin kuya. Babalik ko din pagbalik ni June. Baka lang kasi magkasarapan kami, wala akong maiambag. Inuman na naman yan siguro. Paano naman si baby? Yun pa nga kuya. Kung pwede dito muna sa'yo. Tutal parang ikaw na ang tatay niyan. Halos di kayo mapaghiwalay. Okay sige. Basta pilitin mo makauwi ng maaga. Gisingin mo na lang ako para makalipat ako sa kabilang kwarto. Uy kuya, huwag mo pala sabihin kay ate ha. Aawahin ako nun. Magdadahilan nga lang ako kay na papa at mama.
Sabi ko may patay kaming pupuntahan. Sa'yo ko lang sinabi. Alam na rin naman ni Jun kaya okay lang. Okay sige kung di ka lang malakas sa akin eh. Basta agaan mo ha. Ito kunin mo tong hiniram mong pera. Nagulat pa ako nang bigla niya akong yakapin at halikan sa pisngi. Yehey! Salamat kuya. Hiyaan mo, makakabawi din ako sa'yo. 10:00 pasado na ng gabi nang magising ako. Nakatulog pala ako habang pinapatulog ang bata. Tulog na ang pamangkin ni Mrs. sa tabi ko habang ang TV ang nakalimutan kong patayin. Wala pa din si Hipag kaya ang ginawa ko, hinintay-hintay ko na siya habang nanonood ng movie sa cable. Past 12 na nang makarinig ako ng kahulan ng aso sa labas. Dali-dali akong pumunta sa back door, malapit sa kusina. Sumilip ako sa pinto at nakita ko ang kotseng paparada pa lang sa tapat ng bahay namin. Nakita kong bumababa ang Hipag ko. Halatang nakainom ito dahil hirap makababa. Chinek ko kung may kasama itong lalaki sa grupo. Meron akong nakitang isa. Pero kilala ko to dahil minsan nang nagpunta ito sa bahay nung may handaan. Bakla ito at mukhang siya ang nagmaneho ng kotse habang yung dalawa pang kasama nitong babae ay mukhang wasted na din. Sinara ko ang pinto at hinintay kong kumatok si Hipag. Nakadalawang katok pa lang siya nang buksan ko ang pinto. Uy kuya, bakit gising ka pa? Kakaya naman sa'yo, ikaw pang nagbukas. Hinintay talaga kita. Sabi ko sa'yo agaan mo eh. Alam mo namang uso ang magnanakaw dito sa bahay. Sabi ko habang inaalalayan ko siyang papasok sa kwarto namin ni Mrs. Ang sweet talaga ng bayaw ko. Napakaswerte ng ate ko. Hindi ka lang pogi, ang bait mo pa. Madami ka lang nainom. Kung ano-ano pa sinasabi mo. Sagot ko habang inaalalayan ko siya para humiga sa kama katabi ng baby niya. Malalagot ka sa ate mo kapag nalaman niya tong mga kalokohan mo. Kawawa naman yung anak niyo. Ikaw na nga lang kasama dito, iniiwan mo pa. Sermon ko sa kanya. Kaya lang yung sisermonan ko nakatulog na pala. Ni hindi nito nagawang magpalit ng pantulog. Lalabas na sana ako nang bigla akong mapasulyap. Naka-denim skirt kasi siya nung mga oras na yon at medyo lumilis ng konti. Gustong gusto ko na talaga lumabas pero pinipigilan ako ng katawan ko. Ang ginawa ko, ginising ko si Hipag habang tinatapik-tapik ito sa braso. Pero wala talaga. Sobrang dami sigurong nainom nito. Di na ako nagtataka kung nakuha siya ni Bila sa gantong kalagayan. Parang patay naman kung malasing. Nung makasiguro akong tulog na nga siya, pumesto ako sa paanan niya. Hanggang sa puntong yon nagtatalo ang konsensya ko. Sabi ko makita ko lang ng malapitan, okay na. Kaya ang ginawa ko ay nagsariling sikap na lang ako. Pinagpawisan ako ng malamig kahit air condition naman ang kwarto. Tulog na tulog pa din si Hipag sa kabila ng mga nangyayari. Sobrang lasing talaga si Hipag. Sino man ang nagpainom ng napakadami sa kanya ay gusto ko siyang pasalamatan. Nilinis ko ang magandang eksena na ginawa ko. At nung maayos na ang lahat, pati ang higa ng mag-ina, ay lumipat na ako sa kwarto nila nang may malaking ngiti sa labi bago matulog. Pagising ko kinabukasan, parang normal naman ang lahat. Dumiretso ako sa kusina para magkape. Nagulat akong nandun si Hipag, naka-uniforming pang opisina at nag-aalmusal. Kamusta ang tulog mo sa room namin? Ayos naman. Mas okay nga dun. Di talaga ako sanay ng naka-aircon. Ate mo lang naman ang makulit. Anong oras ka ba nagising? Medyo late ka na nakauwi kagabi. Antok na nga ako eh. Buti na lang narinig ko ang tawol ng mga aso at napagbuksan kita ng pinto. Maaga, mga 4 AM kuya. Nagising kasi si baby, pinadede ko pa. Napadami kasi ang inom namin kagabi, kaya wala talaga ako sa sarili. Ang sakit nga ng ulo ko, pati mga hita ko. Hindi ko nga alam kung bakit. Baka sa kakasayaw-sayaw nyo. Mukhang nagbabar hopping pa kayo nila Vince Bading. Hindi kuya, sa inuman lang kami nagpunta. Wala namang sayawan dun. Nakapagtaka lang. Teka, ikaw ba ang nagatid sa kwarto ko sa akin? Naku kuya, pasensya na talaga, hiyaan mo. Next time di na mauulit, nakakahiya sa'yo. Huwag mo ko susumbong kay ate ha. Huwag mo nga lalahanin yun, sa atin lang dalawa yun. Okay lang naman, basta wag madalas. Kawawa naman kasi yung anak nyo. Okay kuya, the best ka talaga. O sige, una na ako. At tumayo na ito at lumakad palabas.
Habang naglalakad dito ay di ko maiwasang tignan ang hipag na pakending-kending. Paldang fit kasi ang uniforme nito at swak na swak sa kanya. Nagdesisyon ako na hindi ako papayag na hindi makaulit. Kaya gumawa ako ng isang plano na siguradong kakagat si hipag sa bitag ko. Habang nasa opisina ako, sinimulan ko ang plano ko. Bumili ako ng SIM card at ikinabit ko sa spare kong cellphone unit. Dahil may access naman ako sa internet, gumawa ako ng pekeng Viber account gamit ang bago kong number. Nag-message ako kay hipag ng hi, hello at kung ano-ano pa. Pero mukhang deadma lang sa mga ito hanggang mag-decide akong buuin ang pangalan niya. At doon pa lang niya naisipan sagutin ang mensahe ko. Di mo ko kilala, pero kilalang kilala kita. Alam kong maibang lalaki ka bukod sa asawa mo. Message ko sa kanya. Nagpapatawa ka ba? Dumating na ang lunch break nang biglang tumunog ang cellphone ko. At binasa ko ang message. Kung sino ka man, wala ka bang magawa sa buhay mo? Natawa ako at medyo nawala ang gutom ko. Lumamang ang excitement ko, nag-type ako at sumagot. Wala nga akong magawa eh. Maya-maya ay sumagot ulit siya. Ano bang kailangan mo? Pera ba? Sorry, wala kang mapapala sa akin. Mahirap lang kami. Ano ba ang gusto mo? Gagawin ko kahit ano. Napangisi ako sa reply niya. Muli ay sinagot ko ito. Di ba may kapisan kang bayaw sa bahay niyo? Oh, anong kinalaman ni kuya dito? Huwag mo siyang idadamay dito, yupa ka. Oops. Nagsimasalita mo. Baka makati ang kamay ko at may forward ko to sa mister mo. Yung kalandian mo. Ano ba talaga ang gusto mong ipagawa? Bakit ka damay pati bayo kung walang kamalay-malay? Sa puntong yun, alam kong hawak ko na sa leeg si hipag. Alam kong no choice na siya kundi mag-submit sa mga demand ko. Gusto kong pasayahin mo ang bayaw mo. Kailangan may maganap sa kahit anong paraan. Nagtagal sandali bago siya sumagot. Pero ilang minuto lang ay tumunog din ang cellphone ko. Paano ko gagawin yun? At paano ako makasigurong hindi mo ikakalat ang mga pics ko pag sumunod ako sa'yo? Bahala ka na kung paano mo gagawin. Problema mo na yun. Sigurado ako pag nagbigay ka ng motibo, di ka matatanggihan nun. Gamitin mo ang karisma mo sa kanya. Di ka pwedeng umatras. Tandaan mo isang pindot lang tapos na ang maliligayang araw mo. Kailangan magawa mo ngayong week na to. Pag di ka sumunod, alam mo na. Marami akong paraan para malaman kung sumunod ka sa utos. Maghintay ka sa susunod na instruction. Sagot ko sabay patay ng sipi ko. Pakiramdam ko ay tumama ako sa loto nung mga oras na yon. Wala na akong dapat gawin kundi maghintay ng next move ng hipag ko. Kampanteng-kampante ako, nagagana ang plano ko. No choice na siya kundi sumunod. Kahit wala naman talaga akong balak na ikalat ang lihim niya. Pauwi na ako ng bahay nang tumawag ang asawa ko. 2 days pa daw sila sa seminar na yon bago pa lang makakauwi. Sinabi ko na lang na wag siyang mag-alala sa akin dahil okay lang naman ako sa bahay nila. Kinamusta niya ang lahat sa bahay pati ang kapatid niya. Sabi ko ayos lang naman, wala namang problema. Baka daw gumimik-gimik na naman daw at bantayan ko daw. Ang di niya alam, bantay sa lakay ang ginagawa ko. Excited na akong umuwi dahil gusto kong makita ang hipag ko at kung ano ang gagawin niya. Ang mga biyenan ko ay miyembro ng isang religious group na kung minsan ay may grand prayer rally na umaabot ng madaling araw at kung minsan ay kinabukasan na umuuwi. Yun ang ibinungad sa akin ng biyenan kong babae nang makauwi ako sa bahay. Bukas daw ng hapon ang alis nila, kaya kami muna ng hipag ko at anak niya ang matitira sa bahay. Kung suswertihin ka nga naman, ang pagkakataon talagang pumapabor sa akin. Gaya ng usual na routine ko sa hapon, nanonood ako ng TV habang nakikipaglaro sa pamangkin ni Mrs. Maya-maya ay dumating na si hipag, papasok pa lang siya ng bahay, ay halatang halata mo na stress siya maghapon. Nagbatian lang kami tapos ay dumiretso na siya sa kwarto para magbihis. Mga ilang minuto pa ay lumabas na si hipag sa kwarto nila. Napatingin ako dahil sa suot niya. Dire-diretso ito sa amin ng anak niya, gaya ng dati, kinuha niya si baby para laruin. Nanlaki ang mata ko ng pagyuko niya. Ang nakakapagtaka, dati-rati ay napakaingat niya sa mga ganong bagay, pero ngayon tila baliwala na sa kanya kung makita ko. Nagpatuloy ang panonood ko nang makaramdam ako ng uhaw, kaya pumunta ako sa kusina para uminom. Nakita kong naghuhugas ng pinggan si hipag habang ang biyenan kong babae
ay naghihiwa ng gulay para sa ulam namin. Para makakuha ng baso sa pamingganan, kailangan kong dumaan sa likod ni Hipag at likod ng upuan ng biyenan kong naghihiwa. Maliit kasi ang kusina na ginawan lang ng paraan para magkasya ang dining table na nagsisilbi na ring kitchen table. Nag-excuse naman ako sa biyenan at hipag ko na dadaan ako para kumuha ng baso. At dahil medyo sumabit na ako sa upuan na yun dati, sa parehong sitwasyon mas pinili kong nakaharap ako kay hipag kaysa sa upuan habang dumadaan patagilid para magkasya. Dahil medyo masikip, hindi ko naiwasang kumiskis ang harap ko. Kahit segundo lang ay nag-enjoy ako. Tinignan lamang niya ako at nagpatuloy sa paghuhugas. Pagkakuha ko ng baso ay muli akong nag-excuse sa biyenan ko at kay hipag. Ang pinagkaiba lang pagdaan ko, tila ba ay dinidiin pa ni hipag. Nagulat naman ako sa ginawa niya at nagpatay mali siya na lang ako. Nasa kabilang kwarto na ako para magpahinga. Nang maalala ko ang isa kong pang cellphone, binuhay ko ito at tiningnan kung may message bang galing kay hipag. Nang makita kong wala naman akong message galing sa kanya, nagsimula ulit akong makaisip ng kalokohan. Nag-message ako sa kanya gamit ang Viber. Good evening. Message ko sa kanya, maya-maya ay nakita kong nagre-reply siya. Anong gusto mo? Nagulat ulit ako sa asta ni hipag. Masungit pa din sa kabila ng lahat. Buisit ka talaga. Alam mo bang pulis ang asawa ko? Alam ko, kaya nga dapat alam mong baka malagot ka doon kapag nakita niya ang pics mo. Mga ilang minuto din bago siya sumagot at mukhang pinag-isipan niya. Sige, payag na ako sa gusto mong mangyari. Basta kailangan mawala ang kopya ng mga picture na yan. Susubukan ko ang bayo ko bukas ng gabi. Kaming tatlo lang ang maiiwan. Tuwang-tuwa ako sa sagot niya. Mabilis akong sumagot. Good. Ang gusto ko mag-set up ka ng video gamit ng cellphone mo para may pruweba ka. Tapos isend mo sa akin. Paano ko malalaman na di mo ako uutuin? Paano kung idagdag mo lang sa hawak mong pics yung video? Makukuha mo ang memory card ko at di na kita guguluhin. Pagkatapos nito, makakaasa ka. Wala ka namang choice kundi sumunod. I-update mo ako sa lahat ng mangyayari bukas. Kinabukasan, maaga akong gumising para maghanda sa pagpasok. Gaya ng nakasanayan ko, nagkakape ako sa kusina. Excited na excited ako sa maaaring gawin ni hipag. Habang nagkakape ay narinig kong may naliligo sa banyo. Sumilip muna ako sa labas para tiyakin na wala ang mga biyenan ko sa paligid. Sa mga ganong oras, tiyak kong si hipag ang naliligo. Maya-maya ay naramdaman kong biglang tumigil ang batak ng tubig mula sa banyo. Indikasyon ito na tapos na ang tao sa loob at lalabas na ito. Dali-dali akong kumuha ng plato at naghintay. Nung marinig ko na bumukas ang pinto, nagsandok ako ng kanin mula sa kaldero. Ang setup ay malapit sa kalan ang pinto ng banyo, kaya makikita mo agad ang taong lalabas kapag nakatayo ka sa kalanan. Kunwari ay nagulat ako. Lumabas si hipag mula sa banyo. Noong una ay parang nagulat din ito, pero mukhang kaagad namang nakabawi. Ang nakakapagtaka sa tinagal-tagal kong nakikita si hipag na galing sa pagligo, ay ngayon lang siya lumabas ng banyo na nakatapis lamang ng tuwalya. Uy kuya, ikaw pala. Tapos na ako, pwede ka nang maligo. Bagamat alam kong kailangan niyang gumawa ng way, naiilang pa din akong tumingin. Maya-maya na ako. Kakain mo na ako. O sige. Ay teka, may nalimutan pala ako saglit. Sabi niya sabay balik ng CR. Hindi na siya nag-abalang isara ang pinto at dinampot ang shampoo na naiwan sa lapag. Nalaki naman ang mata ko dahil habang dinadampot niya ang shampoo, ay nakayuko naman siya mula sa pinto, kaya kitang-kita ko. Mabilis na iwas tingin ang ginawa ko, sabay balik sa inuupuan ko. Alam kong nakatingin siya sa akin pero di ako nag-abala pang lumingon sa gawin niya dahil ayokong isipin niyang nag-e-enjoy ako. Diretso ito sa kwarto nila pagkagaling sa CR para magbihis na. Halos di ko magawang kumain kaya ang ginawa ko ay pumunta ako sa kwarto ni hipag. At hindi ko alam kung parte pa ito ng plano niya. Pero nakita kong hindi nakapinid ang pinto ng kwarto niya. Mula sa siwang ng pinto ay sumilip ako
at kitang-kita ko si Hipag habang nagpapahid ng lotion. Sasamantalahin ko na sana ang pagkakataon nang marinig ko ang boses ng biyenan kong babae papasok ng bahay. Muli akong lumingon sa gawin ni Hipag at doon nakita kong nakatingin siya sa akin. Nagtama ang mga mata namin. Nagulat ako pero based sa nakita kong reaksyon niya, parang inaasahan na niya yun. Ganon pa man ay madali akong bumalik sa kusina para tapusin ang pagkain ko. Nasa trabaho na ako pero di pa din ako mapalagay. Parang gusto ko nang hilain ang oras, sabik na sabik ako sa pwedeng mangyari. Naisipan kong i-check ang spare phone ko para sa update ni Hipag. Pagka-open ko, ilang saglit lang ay may mga bagong messages na akong dumating. Sinimulan ko na kahapon pa ang pinag-uutos mo. Nahuli ko ang bayaw ko kanina. Mamayang gabi, 3 lang kami sa bahay. Hindi ko alam kung papatulan ba ako ng bayaw ko sa pinagagawa ko sa kanya. Pero susunod ako sa gusto mong mangyari. Nakikiusap lang ako. Tumupad ka sana sa usapan natin dahil hindi madali ang pinagagawa mo. Last message nito. Napangiti ako sa message niya sa akin. Bagamat may part sa akin na naaawa ako sa kanya. Hindi ko papalampasin ang pagkakataon na ito. Kinausap ko ang manager ko para magpaalam. Nagdahilan na lang ako na may aasikasuhing mahalaga kaya nag-undertime ako at dali-daling umuwi. Bago umuwi ay bumili muna ako sa pinakamalapit na convenience store sa amin ng pampalakas dahil sigurado akong mapapalaban ako. Pagdating sa bahay ay agad akong sinalubong ng mga biyenan ko. Mabuti daw at naisipan kong umuwi ng maaga dahil baka daw mapaaga ang sundo ng service nila at baka wala daw magbantay sa bata. Sinabi ko na naisip ko nga yun. Kaya nga nagpaalam ako dahil alam kong walang tatao at mag-aasikaso sa bata. Mga 1 oras pa siguro ay dumating na ang sundo ng biyenan ko at nagpaalam na sa akin. Baka daw umaga na sila dumating na siya ko namang ikinatuwa. Tinawagan ko muna ang asawa ko para magdahilan na hindi ako pwedeng istorbohin mamaya dahil may problema sa planta. Naintindihan naman niya at nakiusap na umuwi ako agad kung matapos ang problema. Habang naglilibang kami ng pamangkin ni Mrs. ay sinabayan ko na din ng paghahanda ng hapunan namin. Bumili pa ako sa tindahan ng maiinom at pinalamig sa rep. Baka lang kailanganin ni Hipag ng kapal ng muka sa gagawin niya. 5 na ng hapon nang dumating si Hipag. Gaya ng palagi niyang inaabutan na nasa sala kami at naglalaro ng anak niya. Ang kakaiba lang, hindi na ako nag-aabalang mag-shorts pa. Suot-suot ko ngayon ang boxer shorts ko na manipis na karaniwan ko lang sinusuot sa kwarto namin ni Mrs. bago matulog. O kuya, andyan ka na pala. Napakaaga mo naman yata ngayon. Bati niya sa akin habang karga-karga ang anak niya. Nag-undertime talaga ako. Naisip ko baka walang titingin kay baby. Baka maaga umalis sila mama. Pasensya ka na sa suot ko ha. Ako lang naman kasi kanina ang mag-isa. Kaya hindi na ako nag-shorts, mainit eh. Hindi kuya, ayos lang, mainit nga talaga. Huwag ka na magpalit. Kumain na tayo, may ulam dyan. Nintay lang kita kanina para may kasabay ako. Sige kuya, para maaga makatulog. May problema ka ba? Parang may gumugulo sa'yo. Wala kuya, okay lang naman. Baka stress lang, di pa naman nauwi si Jun. Baka namimiss mo lang si Bilas. Konti, pero ayos lang naman. Halika na, kumain na tayo, baka gutom lang to. Pagkatapos kumain ay niligpit ko naman lahat ng hugasin sa kusina, pati lahat ng kinalat namin ni baby sa sala. Si Hipag naman ay abala sa pagpapatulog kay baby sa kwarto. Nang matapos ko ang mga gawain sa bahay, ay nagpa siya akong magpahinga sa kwarto. Naisipan kong tignan ang phone ko para sa update. May bagong message akong natanggap. Hindi ko alam kung paano gagawin to. Kuha ko ng video file mamaya. Papakita ko sa'yo ang mangyayari. Naisipan kong sumagot sa message ni Hipag. Gawin mo, dahil seryoso ako. Dahil kapag walang ganap, alam mo na ang mangyayari. Simulan mo na, para makadami kayo. Tandaan mo, kahit wala ako dyan, alam ko lahat ang nangyayari. Nakita kong nabasa niya ang mensahe ko. Naghintay ako ng sagot pero wala, kaya pinatay ko muli ito.
Lumabas muli ako ng kwarto para i-check ang pinto kung nakasarado ba lahat. Nang makarinig ako ng lagaslas ng tubig, naliligo si Hipag. Madalang na madalang niya itong gawin dahil sa takot sa pasma, pero ito at naliligo nga siya. Muli ay napangisi ako dahil alam ko ang simula na ito. Pumasok muli ako sa kwarto para maghintay-hintay. Mga 1 oras pa siguro, around 8:30 nang makarinig ako ng katok sa pinto. Bumangon ako at nagkunwaring galing sa pagtulog nang humarap sa nakatok. Pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako sa nakita kong itsura ni Hipag. Bakit? May problema ba? Hindi kasi ako makatulog, kuya. Natatakot ako. Pwede bang doon ka na lang sa amin matulog? Sigurado ka ba? Okay lang ba na nandun ako? Malakas ako magilik. Baka di ka din makatulog. Okay lang, kuya. Oo nga pala. Sa'yo ba yung beer sa ref? Oo, akin yun. Baka kasi hindi ako makatulog kaya binili ko na kanina. Inumin natin. Pampatulog. Total, matagal na din tayong di nakakapag-inuman. Okay, maganda yung naisip mo. Pero hindi ako malakas uminom ha. Baka tulugan lang kita. Hanggang 2 bote lang ang limit ko. Dinala ko ang mga beer sa room namin ni Mrs. Pagpasok ko pa lang ay gininaw na ako sa lamig ng kwarto namin. Nakita ko si baby na pinatulog niya sa space na hindi namin magugulo. Dahil malaki naman ang kama, di iyon ang naging problema. Maya-maya ay nagsalita si Hipag. Kuya, bakit wala pa kayong baby ni ate? Wala pa eh. Hindi pa siguro panahon. Sus, hindi mo ata inaaraw-araw si ate. Kaya di kayo makabuo. Laging pagod ang ate mo. Kaya ginagawa ko na lang ng paraan. Paraan? Ano, nang chichicks ka siguro no? Hindi, naglalaro lang ako. Ha? Paano yun? Di ko alam yun. Huwag mo nang alamin pa. Ikaw siguro pag uwi ni John dito, iilang pahinga mo. Sarado lagi kwarto nyo eh. Yun? Wala yun. Pagkatapos ako anakan binubusog na lang ako palagi. Nagulat ako sa sagot ni Hipag, pero di ako nagpahalata. Tumawa na lang ako at sinakyan ang sinabi niya. Maganda ba ako, kuya? Oo naman, kamukha mo nga yung sa palabas na pinapanood ko eh. So ako, di mo ako nagugustuhan? Hindi ako nakasagot. Hindi na ako sigurado kung lasing ba si Hipag o hindi. Oh, hindi ka makasagot. Nakita kita, kuya, kaninang umaga napadaan ka habang nagbibihis ako. Ay, yun ba? Hindi, nagkakamali ka. Napadaan lang ako doon. Dahil hinanap ko yung isang pares ng tsinelas ko. Pasensya na talaga. Huwag ka na magkaila, kuya. Nakita kitang tumitig sa akin. Paano kaya kung sabihin ko kay ate ito? Magugustuhan kaya niya? Huwag naman. Alam mo naman magagalit ang ate mo. Baka magkawiwalay pa kami dahil dyan. Huwag ka na sanang magalit. Hindi ko naman talaga sinasadya. Ito pala ang plano niya para ma-initiate ang plano niya. Galit? Sinong may sabing galit ako? Ang totoo, iba yata ang nagagalit at hindi ako yun. Huwag ka mag-alala, kuya. Walang makakaalam nito, tayong dalawa lang. Maya-maya ay tumigil ito saglit at bumangon at may kinuha sa bag niya. Inabot niya sa akin ang cellphone niya at bumalik sa pwesto niya. Kuhanan mo, kuya. Ha? Sigurado ka? Baka makita ni John ito. Pati ako malagot. Sige na, kuya. Akong bahala. Sagot niya habang kinukuhanan ko ng video. May pagkakataon pang kumindat pa siya habang nakatingin sa camera. Gaya ng isang professional videographer, pinokos ko ang camera sa mukha niya. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Nasimulan na. Tapusin na natin. Sige, wala nang atrasan to. Kuya, mangako ka sa akin. Walang dapat makakaalam nito. Malalagot ako kay June pag nalaman niya to. Huwag kang maglala. Walang makakaalam nito. Wala kang magiging problema sa akin. Kuya, sana huli na ito. Ikaw ba, hindi nag-aalala? Hindi naman nila malalaman. Napangiti rin si Hipag at tila ba nagkakaintindihan na kaming dalawa. Nakadalawa pa kami bago kami nagpasyang magpahinga. Bago matulog ay nakita kong kinuha niya ang cellphone niya at tinignan ang video recording. Hindi man siya magsalita, alam ko kung anong ginagawa niya. Alam kong ayon lahat sa plano ang nangyayari. Huli na para mag-isip at umatras. Bahala na bukas.
Sabi ko sa sarili ko bago nagpa siyang matulog. Kinabukasan ay nagising na lang ako dahil sa alarm ng cellphone. Maagap ko itong pinatay, minasdan ko ang kwarto namin ni Mrs. kung saan naganap ang paglalaro namin. Wala na ang pamangkin ni Mrs. Lumabas ako para tingnan kung saan na ang mag-ina. Laking paghihinayang ko nang makita ko ang mga biyanan ko sa sala. Kakarating lang daw nila, mga 1 oras ang nakakaraan. Maaga daw umalis ang hipag ko na nagbili na gisingin daw ako para pumasok. Nanghinayang ako dahil gusto ko sanang mag-almusal ng masarap. Di bale, may iba pa namang pagkakataon. Morning break na sa trabaho, nang maalala kong i-check ang isa ko pang phone. Nang mahalongkat sa bag ay dali-dali ko itong binuksan para i-check ang message galing kay Hipag. Mga ilang saglit pa ay sunod-sunod na dumating ang mga messages ni Hipag. Pambungad nito ay ang mga video clip na ako mismo ang kumuha. Ayan ang mga ebidensyang kailangan mo. Sana tuparin mo ang mga pangako mo. Sinunod ko na lahat ng gusto mo. Aasahan ko na titigilan mo na ako. Mga laman nito ng mga messages ni Hipag. May konting kurot ng konsensya sa akin. Wala naman talaga akong balak ikalat ang lihim niya. Pero wala talaga sa loob ko na basta na lang makawala siya sa akin. May balak talaga akong tumupad sa usapan dahil gumana naman ang plano ko. Di ko na kailangang magpanggap ng kung sino man. Dahil mahusay naman ako sa paggamit ng PC, maingat kong itinransfer ang kopya ng memory card ko sa secret USB ko. Dito nakasave lahat ng personal files ko na hindi alam ni Mrs. Pati collection ko ng mga movies. Pagkatapos ay maingat kong nilagay sa sikreto kong taguan. Kinuha ko ang memory card at nilagay sa puting envelope. Pati na rin ang SIM card na ginamit ko sa pakikipaglokohan kay Hipag. Pagkatapos ay binali ito. Wala na akong balak siyang guluhin sa cellphone. Sa tunay na buhay na lang. Tinawagan ko si Mrs. para alamin kung kailan ito uuwi. At kinumpirma niya na mga bukas ng hapon ay nasa bahay na siya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o mainis dahil uuwi na si Mrs. Siguro dahil mahirap sumalisi pag nasa bahay na siya. Pag uwi ko sa bahay kinahaponan, maingat kong isinilid sa mailbox ang envelope na pinaglalagyan ng memory card at SIM ko bilang pagtupad sa usapan namin ni Hipag. Nakasulat ang pangalan niya dito para siguradong walang magkamaling magbukas nito. Palinga-linga pa ako bago ako pumasok sa gate. Pagdating sa loob ng bahay, gaya ng inaasahan ko, nasa kwarto ulit namin si baby para magpalamig kasama ng binan kong babae para magpalamig. Tulog pa si baby nang dumating ako. Nagpaalam naman agad ang binan ko dahil maghahanda pa ito ng hapunan namin at ako na muna ang magbantay sa bata. Pagkatapos magbihis ay tumabi ako kay baby hanggang sa makatulog ako. Nagising na lang ako nang maramdam kong may yumuyugyug sa akin. Pagmulat ko ay nakita ko si Hipag na nakatayo sa harap ko. Kuya, kakain na daw. Bagamat kakagising ko lang ay di ko maiwasang mapatingin sa suot niya. Tatalikod na sana siya nang bigla ko siyang hilain. Kuya, ano ba? Oo, anong problema? Kala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Hindi naman ako nakakalimot. Kaya lang andyan lang si na mama sa labas. Di ka ba natatakot na mahuli? Sarado naman ng pinto. Saglit lang. Mamaya na lang. Paano si na mama at papa andyan lang sa labas? Bilisan na lang. Maya-maya ay biglang may kumatok sa pinto. Ne, gising na ba ang kuya mo? Kain na. Tagal mo naman lumabas. Tawag ng biyanan kong lalaki. Nagulantang ako saglit pero nang makita kong nakalak ang pinto, agad naman akong nakabawi sa pagkabigla. Pa, andyan na ho. May hinahanap lang. Yung isang bote ni baby. Lalabas kami dyan, Papa. Tutulungan ko lang si Nene maghanap. Halika na, labas na tayo. Sabi ko sa kanya habang tuloy-tuloy akong lumabas sa kwarto, diretso sa labas ng bahay. Habang kumakain ay tahimik lang akong nakikinig sa usapan ng dalawang matanda sa harapan ko. Ganon din si Hipag na nasa tabi ko at pinapakain ang anak niya. Maya-maya ay naisipan kong magbukas ng usapan. Neng, nag-check ako ng mailbox kanina.
May inaabangan kasi akong sulat. May nakita akong sulat doon. Nakalagay lang ang pangalan mo na doon sa mailbox. Sabi ko sa hipag ko na tila naman nagulat. Dali-dali itong tumayo at lumabas para tignan ang sulat niya. Pagbalik, agad niya itong binuksan para tignan ang laman. Nakita kong medyo nagulat siya pero bumalik dit sa normal na parang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Oh, kaninong galing yung sulat? Wala. Galing sa tropa namin na nasa malayong probinsya. Sagot niya sa akin, sabay tupi ng envelope at tago sa bulsa ng shorts niya. Oy, kailan ba uwi ng asawa mo? Tanong ng biyanan kong lalaki. Bukas ng hapon pa. Nandito na daw siya. Aba, maganak na kayo habang malakas pa kami para mag-alaga. Tignan mo si Ineng, baka sundan na agad yung baby nila. Sagot naman ng biyanan kong babae. Napatingin naman ako sa hipag ko. Halatang nahihiya sa akin at sa pinag-uusapan namin ng mga biyanan ko. Oo. Maiksing sagot ko para matapos na ang usapang yun. Malinsangan ang gabing yun, mga ilang minuto pa lang ang nakakalipas mula nang ipikit ko ang mga mata ko. Inagilap ko ang cellphone ko para tignan ang oras at kung may message ba galing kay Mrs. 10:30 na ng gabi ng mga oras na yon. Tumayo ako at nagpa siyang uminom ng tubig para mabawasan ang alinsangan na nararamdaman ko. Pabalik na ako sa kwarto nang makarinig ako ng kakaibang ingay. Nanggaling ito sa kwarto namin ni Mrs. Nakatapat lang ng kwarto ni Nahipag na ginagamit ko pansamantala. Sumilip muna ako sa sala para makasiguradong tulog na ang mga biyanan ko bago ko muling tinungo ang kwarto namin ni Mrs. Hindi ako sure kung naglalakba si Hipag ng kwarto pero nagbaka sakali pa din akong pihitin ang pinto. Dahan-dahan akong pumasok at siniguradong walang ingay ang bawat takbang kong pagpasok. Nagulat naman si Hipag pagkakita sa akin habang nakita kong may pinapanood siya sa laptop niya. Pinapanood niya ang mga video mula sa memory card na pinadala ko sa kanya. Kuya, anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo? Sagot ko sa kanya sabay tingin sa eksena na pinapanood niya. Nakita ko ang memory card kong nakasalpak sa card reader niya. Napangisi naman ako. Basta kuya, yung promise mo ha. Wala makakaalam nito. Tsaka pahingi din ng pera. May bibilin lang ako bukas. Walang problema. Basta lagi ka na magpapakabait sa akin. Makalipas ng 1 linggo, nahirapan na akong sumalisi. Nakauwi na si Mrs. mula sa seminar niya, kaya talagang ingat na ingat ako sa kilos ko dahil napakalakas ng pang-amoy ni Mrs. pagdating sa akin. Alam ko ito dahil hindi pa kami mag-asawa dati nung minsan akong nagloko at nahuli niya ako. Muntik na kami magkahiwalay nun, buti na lang at pinatawad niya ako. Minsan ay habang nanonood kami ni Mrs. sa sala, ay lumabas ito galing sa kwarto, suot na naka-loose blouse lang at miniskirt. Hindi naman namin masyadong pinansin dahil focus na focus kami sa pinapanood namin. Umupo ito sa kabilang sopa, katapat namin. Nang malingat ako ay napatingin ako kay Hipag. Hawak nito ang cellphone at nagte-text hanggang napatingin ako sa pagkakaupo niya. Medyo malambot ang sopa, habang si Mrs. naman ay tawa ng tawa sa pinapanood niya. Pagangat ng mata ko ay nakita kong nakatingin din sa akin si Hipag. Parang sinasabing, gusto mo ba ang nakikita mo? Natuyuan ako ng lalamunan, kaya ang ginawa ko ay niyaya ko si Mrs. na sa kwarto na lang manood. Scoreless pa din ako sa mga sumusunod na linggo. Ewan ko kung anong meron kay Mrs. pero parang nakakaamoy ata sa kalokohan ko. Bantay sarado ako ni Mrs. kahit sa loob ng bahay namin. Pati sa trabaho, maya-maya ako chinecheck sa phone na parang tatakas ako anumang oras. Nakakapanibago talaga pero hindi naman ako makakapagreklamo. Lalo pat naging extra sweet sa akin si Mrs. Napapadalas din ang laban namin basta pag may pagkakataon sa bahay. Ganadong-ganado naman ako lalo kapag si Hipag ang naiisip ko. Minsan nga ay muntik na akong magkamaling banggitin ang pangalan ni Hipag. Lalo nang lumabo ang chance kong maka-score nang dumating ang bilas ko sa bahay para sa 1 linggong bakasyon mula sa duty niya.
Unang araw pa lamang nang dating ay sinama niya agad ang asawa at anak niya para dumalaw sa bahay nila. Malungkot sa bahay dahil wala ang makulit na batang kalaro ko araw-araw. Pati ang nanay niya nakalaro ko. After 2 days, nadatnat ko na ang mag-anak sa bahay. Natuwa din ako dahil namiss ko talaga si baby. Pagdating ko, agad kong kinuha si baby at sinama at nakipaglaro. After 1 hour, kinatok ako ng bilas ko at niyaya akong makipag-inuman kasama ang biyanan kong lalaki. May uwi itong pundador. Pagdating ni Mrs. ay lumabas na ako para harapin ang biyanan ko at si Bilas para makipag-banding sa inuman. Mga around 9 PM pagkaraan ng almost 3 hours na inuman, medyo madaldal na yung mga kainuman ko. Paulit-ulit na ang mga sinasabi lalo na ang Bilas ko. Mga kwentong dati ko na narinig pero wala pa ring sawang ikwento. Ang biyanan kong lalaki ay nagpa siya ng mahiga dahil hindi na nito kaya. So ang nangyari, 1-on-1 kami ni Bilas. Pagdating sa pag-iinom, natuto na ako sa dami ng iba't ibang tao na namimit ko. Natuto na rin akong mag-adjust. Mas okay para sa akin na uminom na lang ng tamang pampatulog kaysa uminom ng sobra-sobra. Kadalasan ay hindi ako nakakapasok sa work kinabukasan. Kabaligtaran naman ako ni Bilas na hindi umiinom ng bitin. Malakas itong mag-inom kaya lang madali itong tamaan kapag konti ang kainuman. Habang patuloy sa pag-iinom ay biglang lumabas si Hipag. May dala itong toiletries at towel. Halatang maliligo ito. Iniisip ko ay may laban yata ang dalawa na ito. Dumaan ito sa harap namin. Habang si Bilas ay panay pa din ang daldal kahit di ko maintindihan ang mga sinasabi nito. Ilang tagay pa ay talaga parang di ko nakakayanin. Lumingon naman ako sa kwarto namin. Base sa pagkakalapat ng pinto ay tulog na si Mrs. Ilang minuto pa ay nakarinig na ako ng lagaslas ng tubig galing sa CR. Habang nagiinom ay biglang tumahimik. Pagtingin ko sa Bilas ko ay nakatulog na pala ito sa kalasingan. Inalog-alog ko pa ang braso nito para siguruhing tulog na nga ito. Nang makasigurong tulog na nga ito, dahan-dahan akong tumayo at lumakad papunta sa banyo. Pagdating sa harap ng pinto ng CR, pinakinggan ko pa din ang ginagawa ni Hipag sa CR. Lumingon pa ako sa sala kung saan kami nagiinom ni Bilas para tingnan kung nagising ba ito. Nang makumpirma ko ito ay marahan akong kumatok sa pinto ng CR. Nakakalimang katok na ako bago pihitin ni Hipag ang seradura ng pinto. Nung lumagitik ang unlock, ako na mismo ang nagtulak sa pinto. Bahagyang nagulat si Hipag nang makitang ako pala ang nakatok. Kuya, anong ginagawa mo dito? Shh! Huwag ka maingay. Nasaan si June? Nandun sa labas. Bagsak na. Ano ka ba? Baka magising yun. Lagot tayong dalawa pag nagkataon. Hindi yan. Akong bahala. Wala na yung asawa mo. Ang daming nainom nun. Hindi natatayo yun. Tumigil ako saglit at sinenyasan siya na wag maingay dahil baka may makarinig sa amin sa labas. Maya-maya ay parang binuhusan kaming pareho ng malamig na tubig na may kumatok sa CR. Ling, ikaw ba ang nandyan? Sabi ng kumakatok. Kita ko ang takot sa mukha ni Hipag na nabosesan ang asawa niya. Oo. Ako nga, andito. Paliligo ka ba? Iihisa na ako eh. Buksan mo nga ang pinto. Lalong natakot si Hipag. Sinenyasan ko siya na wag bubuksan ang pinto. Ling, buksan mo ito. Iihi ako. Sa labas ka na lang umihi. Nasakit ang tiyan ko. Buksan mo ito. Saglit lang. Wag mo nang hintayin magalit ako. Ganito pala si Bilas pag nalalasing. Ngayon ko lang siya nakitang nagsalita ng ganon, kaya siguro napakalaki ng takot ni Hipag dito. Bukod sa pagiging pulis nito ay wala na akong masyadong alam kay Bilas. Mabilis akong nag-isip, siguradong pag nahuli ako nito, dalawa lang kahahantungan ko. Sementeryo o ospital kung mabubuhay ako. Nang makaisip ako ng paraan ay binulong ko ito kay Hipag at sumang-ayon naman siya. Tumungtong ako sa bowl at niluwagan ko ang bombilyang tumatanglaw sa banyo. Pagkatapos ay pumunta ako sa likod ng shower curtain.
Bagamat madilim ay nagawa ko pa ding senyasan si Hipag na buksan na ang pinto. Nagtapis pa siya ng tuwalya bago pagbuksan ang asawa niya. Ding, ang tagal mo. Buksan mo ang pinto. Sasabog ng pantog ko. Pota, ba't ang dilim dito? Reklamo nito nang ganap nang makapasok sa CR. Ako naman ay halos di nagalaw sa pwesto ko. Nagulat na lang ako nang pumasok si Hipag sa loob ng shower area. Bahagya nitong binuksan ang shower at nagpatuloy sa pagligo na parang walang nakaambang panganib. Pundido ang ilaw, baka bukas papapalitan. Kaya pala. Teka, nakita mo ba si kuya? Hindi pa tapos ang inuman. Wala na. Sagot nito habang nagtataka din ako bakit ang tagal umihi at lumayas ng bilas ko sa banyo. Uy, Ding, nakita mo ba si kuya? Halos pigilan ko ang paghinga ko sa ganong sitwasyon. Yung takot ko kanina lang na mahuli ay parang nawala. Bahagyang hinawi ni Hipag ang kortina at nilabas ang ulo. Isipin niyo na lang ang forma namin. Si Hipag ay normal na nakikipag-usap sa asawa niyang wala sa wisyo at shower curtain lang ang pagitan. Ibang klase, basang-basa na din ang damit ko dahil sa lagaslas ng tubig mula sa shower. Makatulog na. Sarado na kina ate kanina pa. Narinig ko pa nga nagpaalam sa'yo. Kaya pala. Sige, pasok na ako sa kwarto. Sunod ka ha. Masahe mo ako ha. Sige, una ka na. Sunod na lang ako sa'yo. Sarado mo na ang pinto. Nang makita kong nakalabas na ng tuluyan si Bilas, ay muli kong inabot ang bombilya ng banyo para pihitin para magkailaw ulit. Nauna siyang lumabas para tiyaking wala ng tao sa labas. Nang makasigurado, ay kinatok niya ako at lumabas akong basang-basa na parang naligo sa ulan. Pagdating sa kwarto namin ay dali-dali akong nagbihis ng pantulog. At siniguradong maayos kong sinampay ang mga pinagsuotan ko sa bintana bago akong humiga sa tabi ni Mrs. Jackpot ulit, sabi ko sa sarili bago tuluyang talunin ng antok ang kamalayan ko. After ng insidente sa banyo, hindi na ulit yun nasundan. Iba talaga kapag nakikibahay ka lang at madaming matang nakatingin sa'yo. Nagkasya na lamang ako sa patingin-tingin. Isang araw, nagulat na lang ako nang ipatawag ako mula sa trabaho mula sa school ni Mrs. Hinimatay daw ang asawa ko, kaya dali-dali akong nagtungo sa ospital na pinagdalhan nila para alamin ang nangyari sa asawa ko. Natakot ako nung una, pero nagulat naman ako nung makitang nakangiti ang asawa ko nang makita ko siyang nakaiga sa kama. Hindi ko inaasahan ang sumunod niyang sinabi sa akin. Buntis ako, 2 months na. Magiging tatay ka na. Halos maiyak ako sa tuwa nang malaman ko ang balita na yon. Hindi agad ako nakapagsalita sa sobrang tuwa. Pagkatapos namin makumpirma ang kalagayan ni Mrs., kaagad akong nagpahanda ng espesyal sa mga biyanan ko sa bahay. Nang kumpleto na kami ay tsaka namin inanunsyo ang magandang balita sa kanila. Halos lahat ay masayang masaya dahil matagal kaming naghintay at muntik nang sumuko na magkakaanak na kami. Napatingin ako kay Hipag, nakita kong masaya siya para sa amin. Pero may halong lungkot sa mga mata niya. Mga 2 linggo din halos after ng announcement namin. Isang hapon na sorpresa muli ako nang madatnan ko ang bilas ko na nasa bahay. Tila may special occasion muli sa bahay. Dahil nakita kong nagluluto ang biyanan ko ng espesyal at sinabihan ako ni Bilas na magiinom ulit kami. Hindi ko na inalam ang dahilan kung anong meron, kaya pinagkibit-balikat ko na lang ito at nagtungo sa kwarto namin. Nasa harap ulit kami ng hapagkainan nang biglang nagsalita ang Bilas ko ng isang nakakagulat na announcement. Nay, tay, ate, buntis din po asawa ko. Magiging tatay na naman ako. Sabi nito. Natuwa ang lahat kasama na ako dun, kaya lang ay may halong pagtataka. Hanggang magtama ang mga mata namin at tila nakumpirma ang hinala ko. 3 salita lang ang na-interpret ko sa mga tingin na yun.
ikaw ang ama. Nagpa siya kaming bumukod ng asawa ko matapos itong makapanganak. Naging lalong mas caring at sweet kami sa isa't isa ni Mrs. kasabay ang baby boy namin. Sinahipag naman ay naiwan sa bahay ng biyanan ko dahil sa nature na rin ng trabaho ni Bilas at 2 anak na nito. Lihim ko pa ding sinusuportahan financially ang anak ko sa isa. Nabawasan lamang ang ginagawa namin ni Hipag na naging 2 na ang anak namin ni Mrs. at nagpa siya na itong mag-retard sa pagtuturo para tutukan ang mga anak namin. Minsan may family gathering kami, nagkikita kami. Hindi na ako nagulat kung sino ang kamukha ng bunso nila Hipag. Pagkandong ko ito, madalas i-comment ng biyanan ko na para kayong mag-ama at mapapatingin na lang ako sa hipag ko na may lihim ng ngiti sa labi.